Bonjour à tous! Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to our podcast, Pinay Wiwi. We are a group of Filipino wives living in France who aims to share our experiences. Je m'appelle Kim. Je m'appelle Anna. Je m'appelle Jenny. Je m'appelle Dani. Je m'appelle Rosa. And we are the hosts of Pinay Wiwi. In our past episodes, we've discussed the journey of meeting our partners and navigating through the challenges of the pandemic until we got married. Now, in this episode, we delve into the reasons behind our choice to reside in France. Bakit nga ba namin mas piniling manirahan sa France? Bakit hindi sa Pilipinas? Let's explore together. So, considering yung iba-iba nating estado or yung pamumuhay natin sa Pilipinas, so meron din tayong iba-ibang rason bakit tayo nag-move or pinili natin na manirahan sa France. For you, Sis Rosa, I've heard na professional ka sa Pilipinas. So, bakit mo mas pinili na dito na lang sa France? Tingin mo ba mas okay dito or ano yung naging decision maker para sa'yo? Way back, nung magjowa pa lang kami ni Habi, isa talaga sa mga tanong niya sa akin, pang Miss Universe question yun na. If you were to get married daw, di pa kami magjowa nito, if you were to get married, I quote, if you were to get married, where would you like to stay? Ito yung tanong niya sa akin na, para sa akin, very easy yung question, pero big deal sa kanya. So yung sagot ko naman sa kanya that time, sabi ko sa kanya, kung saan yung husband ko, doon ako. Kasi 'di ba as a Catholic, itinuro sa atin to noon nung mga teachings sa church na you have to be with your husband and bumukod ka sa pamilya mo, 'di ba? Pero di ko in-expect na yung pagbubukod na to is super layo sa family ko. Kasi 'di ba, noong una gusto ko yung Pinoy malapit sa family. Kaya nga 'di ba yung nasabi ko sa mga previous episode na nagkaroon ako ng issue doon sa previous relationship. So andito ako, nakahanap ako ng French partner. So yun yung naging turning point ko, yung husband ko. Siya yung naging main reason ba't nandito ako ngayon sa France. And as for my profession din, pinili ko na lang talaga na i-give up yung profession ko sa Pilipinas as an engineer. At saka, kasi 'di ba, yun na nga, kailangan mong puntahan yung asawa mo kasi may plano na kayo together. So, it's useless kasi kapag nagpakasal ka tapos nananatili ka dun sa Pilipinas tapos yung asawa mo nasa ibang bansa, 'di ba? So, kailangan sumama din ako sa kanya. So, pinili ko talaga i-give up yung life ko dun sa Pilipinas para makasama ko yung husband ko. So, yun lang yung main turning point ko dito sa pagstay ko dito sa France. At saka, I feel naman na later on, once na mas may knowledge ako dito para sa language, sa culture, 'di ba? Mas maganda din naman yung opportunity pag makatrabaho ka dito at saka iba din yung rates natin dito sa Pilipinas at saka dito sa France. So yun lang yung main reason ko ba't nandito ako dito sa France. Ikaw yung isa dun sa mga tao na hindi mo gusto yung relationship na magkahiwalay kayo. Kasi may mga tao din naman na prefer nila yung ganon or wala silang choice pero nag-i-stay pa rin sila. Like, kapag sa Pilipinas, madami yan, may mga OFW na pamilya, na kapamilya, ganyan, or mga marine ba tawag to? Yung mga sundalo, ganon. So, wala silang mga choice. Pero since may choice, so ikaw, yun yung naging choice. Yes, since pwede akong pumili. Kahit malayo ako sa family ko, andyan naman yung social media. Pwede tayong makatawag sa family natin pag magkukumustahan. Although, different feeling na siya. Kasi, di ba malayo ka, di mo sila nakikita physically, wala ka sa celebrations nila. Kasi iba pa naman pag Pilipinas, pag celebration, pag may birthday, talagang salo-salo lahat, di ba? Pag dito, mag-isa ka. Ikaw lang mag-isa, kasama mo lang asawa mo. So, ikaw talaga yung nag-a-adjust na
physically, mentally, emotionally, kailangan mo talaga i-adjust yung life mo dito kasi mag-isa ka lang at kasama mo lang yung asawa mo. So, iba din yung experiences ng iba kasi wala din silang choice, diba? So ako, binigyan ako ng choice na makasama yung asawa ko. So, ako na yung pumunta sa kanya. Tsaka, iba din kasi pag siya yung pumunta sa Pilipinas, mahirap din siya makahanap ng work dun sa Pilipinas, diba? Kasi iba din yung career path niya dito. So, kailangan talaga, may isang kailangan mag-risk at mag-adjust. So, Ganun, Ganun naman of vision. Ganun naman talaga pag sa isang relasyon, may mag-give up para mag-workout, di ba? Not all naman. Not all Maybe. kailangan may Need mag-compromise. Oo, yun. compromise. Parang in this situation, syempre, nag-start pa lang kayo. For the start, si Sis Rosa, Oo. yung nag-give up. At the end of the day, magiging maganda din naman yung life dito. Once na fully integrated na dito, di ba? So, di naman as in like, ilang taon ka dito na parang wala kang gagawin, di ba? So, kailangan mo din mag-workout sa sarili mo to improve yourself din dito. Agree. Same din kay Sis Ana. Di ba Sis Ana, professional ka din sa Pinas? So, for you have the same reason as Sis Rosa. How was it for you? For me, medyo iba yung sitwasyon namin that time. Dahil, di ba nga, pandemic yon. And we really want to see each other. And dahil nandun na yung takot, yung gusto namin na magkasama. Pero, wala pa kasi kaming plano dati na magsama. Alam niyo yun? Kasi nag-start pa lang kami Sa totoo lang, di ba? Sa LDR namin, parang hindi pa namin naiisip masyado na magsama, ganon. Pero nung time na yun, na-pressure kami. Parang wala kaming choice, kundi magsama na, magpakasal agad. Di ba yun yung kwento namin, di ba? Our Smith, nag-aasikaso na agad kami ng kasal. Pero dapat hindi pa yun hindi pa yun yung plano namin. Ang plano lang talaga is pumunta siya dito doon sa Pinas, magkikita kami, mamimit niya yung family ko. Pero dahil nga doon sa pandemic, parang nagbago lahat. Yung pag-uusap namin about family, pag-move sa France, parang naging advanced doon sa talagang plano namin. Mas napadali siya. Mas napadali, mas naging maaga. Kaya nung time na nagkaroon kami ng chance na magkita halfway, and then grab na namin yung opportunity na sige, magpakasal na tayo. Para yung pagpapakasal na yon, kaya kami nagpakasal kasi para makapasok siya sa Pinas. Kasi 'di ba pag asawa ng Pinay, pwedeng makapasok sa Pilipinas. Pero nung time na yon, dahil lumala nga yung pandemic, wala kaming choice. Nung time na yun, nung nagpakasal kami, akala namin makakapasok siya sa Pinas, pero hindi nangyari. Kaya yung visa ko sa France, Bakit sis, ba't di pa rin siya nakapasok? Kahit Hindi na family of a Filipina, husband of a Filipina, parang ganon. Hindi pa rin pwede kahit dahil kakasal lang namin, di ba, December 21. Dahil kailangan kong i-process yung PSA namin. Which is matagal. Matagal. Oo, Lalo- aabutin yan ng 6 months. 6 months. Yun yung kailangan ng asawa ko para makalipad sa Pilipinas. And then another, yung walang embassy ng Pilipinas sa Georgia. Di ba sa Georgia kami kinasal? Oo. Dahil walang embassy sa Georgia ng Pilipinas, kailangan namin humanap na bansa na malapit sa Georgia na may embassy. Yung embassy. Oo. Kaya ang ginawa namin, ang tinatanggap ay Turkey. Kaya kailangan namin mag-process ng PSA or ma-registered yung kasal namin sa Turkey. Diba? From Georgia,
Kakausapin namin yung embassy ng Turkey, Ankara. Kaya yun, yung nangyari, sabi daw, medyo matatagalan daw yung process. Kaya nung nakauwi na kami from Georgia, January 2, nakabalik kami. Ako nakabalik na ng Pilipinas. Tapos yung hubby ko, mas maaga siya nakapunta. Pero 'di ba, hindi ka agad makakabalik sa bahay ninyo. Kailangan ko magstay sa hotel ng 4 days. Quarantine. Ayun, 'di ba? And then, pagka-uwi ko, pinaprocess na namin yung ano yung mas mabilis. Ayun nga, hindi namin kaya yung sa Pilipinas. Kaya sabi namin, sige, mag-move na ako sa France. Kahit mahirap, alam niyo yung part naming mahirap, kasi yung plano na dapat na, yung talagang plano namin, hindi siya nangyayari. Pero yung plano namin ng pagpaprocess ng kasal, tapos, eto na, nung January, mabilis lahat parang smooth. Pag lahat ng process namin galing embassy ng France, mabilis. Kaya nung dumating yung libre de famille ko online, yung parang yung family booklet. family booklet, pero ano lang, copy ko, soft copy. Soft copy, pwede ko daw yun gamitin papunta sa France, visa, para magkaroon ako ng spouse visa. Ginamit ko yung soft copy na binigay sa amin. And sobrang bilis lang. Sobrang bilis kasi February pa lang, meron na agad ako. Na-send na agad yung soft copy. Kaya nakapag-apply agad ako ng spouse visa sa France. Kaya sabi namin, eto na. Ito na yung chance na binigay sa atin, i-grab na natin. Kaya, ayun, napunta ako sa France ng maaga. Nag-move agad ako sa France. Pero, may part na mahirap. Kasi, ang tawag dito, naiiyak ako. Bawal umiyak. Bawal umiyak. Naiiyak ako kasi, yung part na yon mas mahirap kasi, mag-move ako, yung half ng puso ko na excited pumunta sa France, pero yung half ng puso ko malungkot. Kasi alis ako ng bansa na medyo sa part ng family ko, mga friends ko, nag-aalala sila sa akin. And kasi never nilang na-meet yung asawa ko. Wala kaming choice, diba? Pandemic, hindi siya makapasok. Yun lang yung chance namin. Pagdating ko ng February 2022, 2 days after ng pagdating ko dito, nagbukas ang Pilipinas, yung border. Sabi ko, Okay, oo. grabe kas, Lord. Sabi ko, grabe. Bakit nandito na ako sa Pinas, nagbukas yung border? Pero alam nyo ba, na ilang araw lang, yung nalaman niya nagbukas yung Pilipinas ng border, si Habi, bumili agad siya ng ticket papunta sa Pilipinas. At magta-travel na kami together. August yon, nagpabook siya para makita yung family ko. Ayun, kaya sabi ko, thank you Lord. Ayun, parang, sige na, andito na talaga yung buhay ko sa France. Kaya, iba-iba tayo ng kwento, pero yung pagde-decide ko sa France medyo maaga, pero unexpected, pero masaya naman ako. At doon pala, yun sa sinabi pala ni Sis Dani about sa work ko, nag-resign na ako nung bago ako umalis ng papuntang Georgia. Kaya hindi na mahirap sa akin na iwan yung trabaho ko. Kasi alam ko na merong right time yan, dahil sa France, pwede ko pa rin gawin yung pagtuturo. Pero sis, hindi nyo rin na-consider since nag-open na yung border, or was it considered during your planning na sa Pilipinas na lang? All this time talaga ang plano, ang for good natin is sa France. Oo, sis. Kasi nandito yung buhay ni Habi. Lalo na si Habi ay laging kasama ng biyanan ko. Sabi nga niya, pag may opportunity, why not? In the future, diba? Kung mag-stay tayo sa Pinas, go. Pero for now, good muna kami dito sa France. Miss Jenny, ikaw, on your part, ano yung naging decision bakit dito sa France? Ano yung
turning point. Naalala ko yung story mo from previous episode. Single mom ka, you have a kid sa Pilipinas na nag-aaral. So, why move to France? Itong topic na to, isa to sa topic naming mag-asawa na medyo pabago-bago kami ng isip. Kasi at first, usapan na namin na sa France kami. Alam naman natin sa Pinas, mas mahirap yung buhay kumpara dito sa France, di ba? Mas malaki yung rate ng sahod. Ayun, inisip ko, una, mas mabuti para sa anak ko. Kasi mas mabibigyan ko siya ng magandang buhay dito kesa kung nasa Pinas siya. Pati yung magiging baby ko kasi that time buntis na ako noon nung napag-uusapan namin yung ganitong topic. Tapos magbabago na naman kasi may isip ko, paano kapag sa France na ako lang mag-isa. Tapos andun ako sa pag-isip na hindi ko pa siya masyadong kakilala, hindi pa kami nagsasama eh. 'Di ba? Kahit na 2 years na kami magkarelasyon by telephone kasi LDR, 'di ba? Iba pa rin, ang dami nagsasabi, iba pa rin kapag nagkakasama mo yung tao sa isang bubong. Doon lumalabas yung ugali ng tao. Paano kapag ka nagka-problema kayo? Paano ka? Lalo't may anak ka. 'Di ba? Isa din 'yon sa inisip ko na yung nagpapa-backward ulit sa isip ko na, oo nga, dito na lang kami sa Pinas. Tapos sabi ko sa kanya, dito na lang tayo sa Pinas. May mga option kami na mag-business na lang tayo dito. Yan. Kasi yung asawa ko, may bahay siya dito. Maganda yung trabaho niya. Maganda yung sahod niya. So, ang namin na, benta na lang natin yung bahay mo dyan. Tapos, pag-business na lang tayo sa Pinas. Kasi, mura naman yung mga bilihin sa Pinas compared dito sa France, 'di ba? Pero mas maliit nga lang din yung sahod sa Pinas compared dito. Sabi ko yon, mag-business na lang tayo, baka namang sakaling mag-boom naman, Mag-workout. mag-workout naman yung business na gagawin natin, 'di ba? Why not? Tapos siya naman sabi niya, paano? Kasi may mga anak siya dito. So, may mga anak siya, ang ano niya na, paano yung mga anak ko, hindi ko makikita araw-araw, hindi ko makikita kahit weekly, mahirap, isang beses lang o 2 beses lang sa isang taon, pwede ko sila makita kapag magbabakasyon ako doon. Ganun. Tapos isa din yung sa dahilan kung bakit sa France na lang din talaga yung pinili namin kasi ako pwede kong mabitbit yung anak ko doon kasi isa lang siya. Samantala yung mga anak niya, pag binitbit niya sa Pinas, baka nga, hindi namin sure. Mahal. Diba? Hindi namin sure kung magbo-boom ba yung business na binabalak namin. Kung makakahanap ba siya ng work sa Pinas kasi hindi naman siya nag-i-English. Diba? Kaya mas mahirapan siya. Samantalang dito, may maganda siyang trabaho, may magandang sahod, may bahay. Kaya yun din yung isa sa dahilan. Tapos, yun nga, para sa mga anak ko din. At kahit siguro magka-problema, wag naman sana, mas pipiliin ko pa rin na mag-stay sa France. Kasi dito, amin natin, 'di ba? Sa Pinas kapag matanda na tayo, lalo kapag may mga sakit ka na, wala tayong benefits na makukuha galing government. Oo, meron, pero 500, 1,000 a month. Samantalang dito, pag matanda ka na, pagka nagkasakit ka, libre ospital, magbabayad sa ospital, hindi mo kailangang isipin pagka may sakit ka, 'di ba? Yun lang kagandahan din dito, kaya gusto ko. Ang tagal kong single mother, 'di ba? Sabi ko, kahit ngayon kapag 9 years ako lang mag-isang bumuhay sa anak ko, nakaya ko nga Ano pa yung mag-move ako sa France na kahit wala akong relatives, na kahit wala akong friends, alam ko makakasurvive ako. Kaya yung pamilya ko, kahit minsan, parang ang hirap kasi yung akala nila okay ka lang. Kasi nasanay silang ang strong ko daw. Nasanay silang, kaya ko daw lahat. Kaya ko lahat. Yung mga, kahit true. Di ba? Yung kahit pag-decision kasi lalo sa pamilya ako kasi, ako talaga yung mag-force na out. Ganito kasi dapat, ganun. Kaya, Panganay ka ba, sis? hindi, pangatlo ko 5 kami. Kaya, minsan kapag may problema ka, parang ang hirap din palang maging strong. Syempre lalo mag-isa ako dito. Wala akong makausap,
wala akong masabihan. Tapos pag sa kanila, yun parang hindi na nila masyadong iniintindi kasi alam nila, kaya mo yan. Ginusto mo naman yan eh. Yung parang ganun, hindi pa ako pwede magreklamo. Yung parang hindi ba pwedeng magsabi lang ako kahit minsan syempre, hindi ko naman sinabing anuhan nyo ko damayan nyo ko, okay lang. Pakinggan nyo lang ako kasi minsan ang hirap din yung sarili mo lang yung iintindi sa'yo. Kailangan mo rin ng taong maiintindihan ka, di ba? Ayun yung naging dahilan kung bakit dito kami nag-stay sa France. Nakaka-trigger ng emotion yung mapapaisip tayo na umalis lang tayo ng Pilipinas pero parang may iba na tayong mundo. Parang bigla na lang tayong na-separate dun sa mundo na kinalakihan natin. Tapos gusto nating bumalik or gusto nating maging involved pero ang hirap na dahil sa situation. Nakakalungkot. Pero it's a choice that we made at pinag-isipang mabuti kung bakit nandito. Hindi lang naman yan basta-basta inisip. Syempre maraming beses natin yung pinag-isipan bago tayo rin nag-move dito. Kaya hindi nagising ka na lang isang araw, ay, punta tayo ng France. Oo, ay gusto ko pala doon. Hindi eh. Syempre marami rin tayong dapat i-consider, 'di ba? Yung buhay natin na maiiba, yung buhay natin na maiiwan. Kaya gaya ng sabi mo, dami mong inisip kung maganda ba magiging buhay mo. Like me din sa career, di ba iniisip ko din kung magiging maganda ba yung pathway ko dito sa career. Parang ganun. Kaya sabi nga ng nanay ko, pinili mo yan walang balikan Yung Diba? Yung ganun, kaya kasi diba sabi ko yung kapag ka magsasabi ka na ginusto mo naman yan yung parang may makakarinig ka pa ng ganun, parang intindihin nyo na lang, pakinggan nyo na lang. Diba, hindi nyo naman kailangan pang mag-comment na gano'n Nagkukwento nga tayo kasi malungkot tayo. Kahit ba pinili natin dito, yung sana naintindihan pa rin nila tayo na hindi yung duduto kapag ginusto mo naman yan Mas nagiging emotional kasi tayo kasi mag-isa lang tayo dito. Tsaka yung asawa lang natin nakakausap natin. At saka pag may problema tayo tapos di natin masabi-sabi sa asawa natin, syempre doon tayo sa pamilya natin nag-o-open up. Tapos babarahin ka lang ng ganun. So, napaka-unhelpful din para sa atin. So, mas pinipili natin na i-keep na lang lahat ng problema natin. So, mag-bottle up tayo, diba? But parang ganun. It's also the reason bakit tayo may group na ganito. Kasi sino bang makakaintindi sa atin? Kundi yung Hindi tayo. Tayo lang din kung sino yung may ginawang parehong desisyon. Diba? Nakakaya. Tayo lang din yun. Tayo lang din nakakaalam ng consequences ng desisyon na ginawa natin. Tsaka tayo lang din yung nakakaalam ng lungkot na meron dito. True. Yeah. Kala nila pag nag-move na dito sa France, maganda na agad. Masaya na lagi. Yung kung ano nakikita nila sa post, diba, pag nagpo-post tayo, ay nasa France na siya. Diba? Parang yung iba naiinggit, tapos yun. Pero Kaya naman mag-post ka na, ang lungkot-lungkot ko. True. And then, diba? Pero sabi nga nila, Nag-post lang ganun, diba? pero sa social media daw, hindi naman yan yung buong buhay. Oo. Parang kung ano yung gusto mong malaman nila. Pero yung mga hindi mo gustong malaman nila, hindi mo naman i-open. Hindi tayo Kardashian. Yeah, yung daily life mo, pinupost na lahat. Ikaw naman, Sis Eve, sa'yo, what made you decide to move in France and be with your husband? Sa amin naman, simple lang din naman yung reason. So, kaya kami nagpakasal kasi ayaw na namin mag-LDR. So, una pa lang, plano na namin na sa France kami titira. Kasi nga, kagaya sabi ni Sis Jenny, mas maraming opportunity dito sa France and marami din help na nakukuha from government if kailangan natin ng help unlike sa Pinas. And ako naman, wala naman akong stable na profession kagaya ni Sis Rosa na engineer, ni Sis Ana na teacher. So ako, pwede naman akong, mas madali sa akin na mag-adjust, na mag-move sa France. And ayun, si Habi naman, gusto niya sa Pilipinas tumira. So ang plano lang namin, dito mag-iipon sa France and then pag re-retire na sa Pilipinas na. So kaya andito ako ngayon sa France.
Mag-iipon lang kami dito, magpapayaman. Kukuha lang yung kayamanan sa Oo. Ito yung gusto mo dito. Gusto mo dito sis, tapos siya doon. Ay, sabihin mo sa kanya, doon na lang siya. Ikaw na lang dito mag-isa. No? Hindi ko sinabing gusto ko sa France. Parang yung plano namin, dito muna kami sa France. And kapag, pag may pera na kaming sa Pilipinas, doon na kami sa Pilipinas. Parang ganyan yung asawa ko. May friend akong ganyan 60 years old na siya ngayon. Eh di, syempre, pa-retire na siya. Ayun yung una nilang plano talaga, na mag-stay sila sa Pinas. Kaya lang iniisip niya ngayon na sakitin lalo yung asawa niya. Paano sila sa Pinas? Baka mamaya yung pinag-ipunan nila, mapunta lang pang ospital nila. Ayun yung iniisip niya ngayon kung tutuloy pa ba silang mag-stay sa Pinas or stay na lang din talaga dito sa France. Parang yun din. Kasi 'di ba, ang daming, sabi ko nga, yung ospital dito, pag may sakit ka, libre para sa kanila, 'di ba? Lalo na pag retired ka na, di ba? Daming benefits dito, lalo pag retired. Yun naman din kasi kapag nagde-decide naman tayo to move or to bring our life to a different place, it's not an overnight decision. So, for now, for Sis Kim, yun yung plan. Uwi. Yes. Pero hindi na necessary na, ay, itataga ako sa bato. Kahit anong mangyari, pupunta ako. Oo. Hindi pa natin alam mangyayari. Depende rin sa sitwasyon, future. Yung mga circumstances. Pero yun yung goal talaga namin. Kaya kami nandito sa France. Love na love talaga ni Habi ang Pinas. Kaya ayun. Wow, sana all. Especially Cebu. Bantayan. Gusto niya sa Bantayan. Madaming jellyfish doon sa Bantayan. Parang hindi naman. Tumira kasi kami sa Bantayan ng 6 months. Noong 2022. Before ako pumunta dito sa France. And mas lalo siyang na-in-love doon sa Bantayan. Sa 6 months. Pilipinas. Oo. Kasama mo siya sis? Oo. Ang tagal niya pala doon sa Pilipinas. Oo. Kaya ayun. Kaya siya parang nagsisipag dito sa France para ayun nga, makabalik sa France. Ay, sa Pilipinas. Retire early na lang sa mo para... Oh, yun nga yung gusto niya Kaya doble kahit siya Magtutulungan yan. Ikaw naman sis Danny. Oo nga. Gusto namin marinig kwento mo. Anong kwento? Anong kwento? Ano kwento? Kasi tinanungan mo kami lahat Ikaw naman. Oo nga Hindi pwedeng kami tinatanong. Amin, naman, same case si Kim. Gusto rin ni Habi sa Pilipinas. And that's the reason kung bakit nasa Pinas kami before marriage naman, nasa Pinas na siya. Nag-move na siya sa Pinas. And we were okay financially. We even built our home during the pandemic. May bahay na kami doon. And parehong stable yung trabaho namin. Super maganda siya. Pero nakita ko kasi, ganoon pala talaga, pag nag-asawa ka na, hindi na lang yung sarili mong kasiyahan or sarili mong comfort. Nakita ko lahat ng sacrifices ni husband na nung nag-move siya, which is a very hard decision. Ayaw ng parents niya for him to move in the Philippines kasi first, never naman siyang umalis sa bahay nila. Tapos ngayon, aalis ka, pupunta ka pa ng ibang bansa na hindi naman Germany, hindi Spain, hindi Italy, hindi katabi. Di Europe. Tapos malapit oras, 'di ba? And at that time, struggling din yung family nila dahil may sakit na yung daddy niya. And yung daddy niya talaga yung nag-o-oppose na wag umalis. Kasi ayaw din ng daddy niya na mawala yung anak niya. Yun. So it was a very hard decision. Pero sa kanilang mga friends, buhay ko na to, matanda na ako. I am just telling you that I'm moving, but I am not asking your permission. Parang ganun yung naging discussion, which is very harsh. So, nung pumunta siya sa Pilipinas, lahat ng responsibilidad nasa akin. Kasi pakiramdam ko, tinanggalan ko siya ng buhay dahil sa akin, kaya siya nasa Pilipinas. Kasi hindi naman niya madidiscover yung Pilipinas kung hindi dahil sa akin. Diba? Hindi naman siya magde-decide na mag-move doon. So, for 2 years ba? Hindi. Almost 4 years kami doon. 2 years kaming kasal bago kami nag-move dito. Ang tagal niyo rin pala sa Pinas, no? Yes, matagal na din. So, yung mga panahon na yon, ang hirap sa akin kasi as a foreigner na nakatira sa Pilipinas, sa Manila,
Ganon. Hindi naman kasi lahat ng part ng Manila maganda. 'Di ba? So, kapag lumalabas siya, nandun yung takot sa akin na pag lumabas ka, makakabalik ka pa kaya. Baka mawala. Oo. Not foreigner. Oo. Oo. Tapos mag-isa pa siya lalabas, di ba? Oo. Tapos, pag lumabas ka ba, hindi ka ba mananakawan? Hindi ka ba maluloko? Mm. Ganon kasi yung thought ko every time for the whole, parang almost 4 years na nandun siya sa Pilipinas. Kasi, dala ko yung responsibilidad eh. Kasi nga, lahat ng tao dito sa France against nung pumunta siya doon. So, ayoko rin na masira din naman ako na dahil sa'yo, kaya nagkaganon siya. Ayoko makarinig ng ganon. Ikaw yung masisi, no? Oo. So, nung una, okay naman, nakikinig naman siya sa akin, hindi siya lumalabas, ganyan. Yung bahay na tinayo namin, medyo malayo sa BGC. Pag din-drive, malapit lang, 30 minutes. Pero kapag, wala pa kasi kaming car nun. Siya. Kasi pag magko-commute sa taxi, doble yung presyo pag foreigner yung nakasakay, no? Kaya mas okay, Grab. Diba na? Oo. Yung Grab, mahal din. Parang nasa 600 one way. 600 one way, wala sa amin. 600, minsan pumapalo ng 700, ganyan. Pag taxi, nasa 300 lang, 250, ganon. Pero, yun nga, pag foreigner yung nakasakay, plus 150. Kaya nga nangongontrata. Tapos, ang ginawa niya, sabi niya, ayaw na daw niya. Tapos, hindi naman siya pwedeng mag-bus kasi natatakot din ako pag nag-bus siya, baka mamaya madukutan o ano. Tapos, mabagal siya maglakad. Hindi na mabagal. Pero hindi kasi, alam mo yung, ina-enjoy niya yung paligid pag naglalakad. Nag-o-observe siya, ganyan. To the point na para na siyang tulala, ganyan. So, sabi ko, ayaw ko siyang mag-commute. So, sabi niya, bibili na lang siya ng bike. So, actually, hindi siya nakabili kasi nanalo ako ng bike sa office. Tapos yun yung ginagamit niya mula Manila sa Sampaloc hanggang BGC. So, layo. Malayo, 1 oras na bike. Pero para sa kanya, malapit lang daw yun. Noong una, okay. Yes. Yan. Pero hindi ako nakakatulog sa gabi kasi hindi ko alam makakauwi pa ba siya. Kasi ang trabaho niya is 3 p.m. to 12 noon. 12 midnight. O gabing-gabi Di ba na. kayo same ng company, sis? Nung time na yon, nung una, same kami. Pero nung during the pandemic, nung 2020 August, umalis na ako dun sa company na yon. Okay. Different story. Pero yun, ako. So, naka-work from home na lang ako. Siya lang yung nagpupunta ng office. So, nagbabike siya every day. Tapos, okay naman. Medyo kabado lang ako. Hindi ako nakakatulog agad kahit maaga yung pasok ko. Kasi magkaiba na kami ng shift. Pang umaga ako, mid-shift siya. So, magigising ako ng maaga. Siya din magigising ng maaga. Pero matutulog ako ng late kasi hintayin ko pa siya. Kasi hindi Pero kasal na kayo nun, di ba? Kasal na kami. Oo. Doon na kami doon sa pinagawa naming bahay. Mm-mm. Tapos, dumating sa point na isang araw, dumating siya na sugatan. Bakit? Ano nangyari? Nag-bike siya, tapos naatrasan siya ng motor. Ulala. Ganon. Tapos natumba siya, so duguan siya, ganon. Tapos natakot ako kasi yung nakasakay doon sa motor, siya pa yung galit doon sa asawa ko. Yung asawa ko rin, parang ayaw magpatalo. So, tinawagan ko siya. Sabi ko, wag ka nang sumagot kasi baka mamaya may dalang baril yan. Ang daming nating ganong kwento sa Pinas eh. Ang daming yung mga prayers na may Oo, grabe. lang ganito, ganyan. Sabi ko, hindi mo alam kung safe ba o hindi sa Pilipinas. So, better na wag ka na lang gumawa ng ng any commotion. Kung pwede ka magpanggap na invisible, magpanggap ka na lang na invisible. Ganon yung kaba ko every time. Tapos, aside from that, nakikita ko kasi siya, mahirap kasi makisama, 'di ba? Kapag foreigner ka, tapos mga Pilipino, magkaibang kultura din. Parang tayo dito. Iba yung culture. So, nahirapan din siyang mag-adjust doon sa mga ka-workmates niya. Simula nung umalis ako sa company, parang kasi before, nung nandun kami sa same company, sabay kami kumakain, ganyan, kasi same naman kami ng schedule. Nung umalis na ako ng company, tapos, di ba, nag-pandemic, nung bumalik sila sa office, nalulungkot siya kasi wala na ako doon sa company.
Buti hindi ka pinigilan ng asawa mong mag... Hindi. Siya yung nagsabi sa akin na umalis na ako. Okay. Yun. Siya yung nagsabi kasi parang sa ibang story siya. Pero yun, nalungkot siya doon sa work niya. Tapos nakikita ko siya every time na uuwi siya. Malungkot siya. Alam mo yung parang nadi-disappoint daw siya kasi hindi niya alam kung paano i-connect doon sa mga tao. Which was very hard for me to see and to hear. Thinking na ako yung dahilan kung bakit siya nandun sa sitwasyon na yun. So, even if nandun ako sa company na dream company ko siya, actually, hindi ko siya dream company, pero nung nakapasok ako, na-realize ko na yun pala yung dream company. Dun ko nakita yung value ko, ganyan. Dun ko nakita yung pagpapahalaga sa akin ng mga managers, ganyan. At ang dami ko ring narating, marami akong na-achieve dun sa company. Pero dumating sa point na mas nag-outweigh yung concern ko sa kanya kasi para na siyang nade-depress sa Philippines. So, sinasabi niya pa rin na okay lang ako. Kasi ang sa kanya, ayaw niya akong alisin sa Pilipinas kasi alam niya kung gaano ako ka-close sa family ko. Ganon. So, daddy's girl kasi ako. So, kahit siya, parang isa sa reason kung ba't siya nagpunta ng Pilipinas kasi sabi niya, narinig niya akong magkwento tungkol sa pamilya ko and alam niya na hindi ko kaya na umalis. Pero nung nakita ko yung lungkot niya, sabi ko, kakayanin ko na lang din. Kasi siya nga nagawa niyang mag-sacrifice. Nag-compromise ka din para sa asawa mo. Ang sweet, no? Yung siya iniisip ka niya, tapos ikaw iniisip mo din siya, no? Kaya nga, Yung parang siya, kaya siya stay doon kasi para sa'yo. Tapos ikaw naman, okay lang, sige. Yung parang, para kasi sorry. hindi ako na lang pupunta sa France para di ka kalimpan. And gano'n, no? Hindi kasi diba, parang siya yung nag-sacrifice noong una. So ngayon, parang It's your turn. Kaya nga, di ba? ma-down kung mag-decide ngayon. So, nag-workout din naman. Sabi ko kasi sa kanya, kapag nakakita tayo ng opportunity to move back, then we would move back. Pero kung walang opportunity, bakit tayo mag-move back, diba? Nakakuha siya ng opportunity. So, sabi ko, it's meant to be like that. Yun. Para dito daw kayo talaga. Saka para maranasan mo rin yung paano ba yung life dito sa France para ma-compare mo ba kung ano yung, kung saan ba talaga much better. Much better. Sa next episodes natin pag-uusapan yon kung ano na ba ang nangyari dito sa France. So yun, we have different decision maker or trigger kung bakit tayo nag-move sa France. But all of us has a common denominator. And yun yung kasi mas pinili natin dito sa France kasi tingin natin mas magiging okay yung sitwasyon natin. At para din sa mga asawa natin. Grabe yung sacrifice para sa At talaga nagagawa ng pag-ibig. If you finished listening to our episode, don't forget to like, share, and subscribe on our channel. Let us know your experiences in the comment section below. If you have suggestions for a topic, we can do a special episode for you. Our next episode will be posted on Friday, 5 p.m. European time. Merci beaucoup et à bientôt!